magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong kaibigan, si Roy Cipolito, dito sa Kaibigan Podcast at broadcasting live mula po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for joining us again to another episode ng ating podcast. At ngayon po, like I said, tradition na natin dito, we'll try to contact people randomly na friend ko naman sa Facebook to. At mga ngamusta lang naman tayo. Good vibes lang. Walang personalan. Wala itong mga intriga lang po. So, mga ngamusta lang tayo. And we'll see what happens. Okay, so let's see. Subukan natin ito. She's from Rizal Province. So, ayan. Ayan. So, let's see. Ito. Tawagan natin siya. Hopefully, sumagot. Sumagot. 2 more rings. Yes, nako. Ba? Minamalas-malas tayo. Hindi maganda umpisa ng ating podcast today. Pero gawin natin ganito. We are going to try to contact somebody else. At tingnan natin kung sino ang bakante, kung sino ang free, kung sino ang pwedeng Ito, tingnan natin to. Ito, nagpresenta ito eh. Tingnan natin kung sasagot. Ladies and gentlemen, yes. Okay, so malamang hindi ko pwede. So, we keep moving on dito sa The Kaibigan Podcast from Stockholm, Sweden. Maraming salamat po sa inyong lahat. Let's call a fashion designer based in Metro Manila, let's see kung sasagot ito. Let's see. Hopefully hindi siya busy. Yes. Sana hindi siya busy. Hello? Busy Oy, kumusta? Teka, busy ka ba? Hindi na. Sasakay lang. Saan Pababa ng parking. Aha, hindi. Kasi i-interviewin sana kita ulit eh. Kaya lang pala may pupuntahan ka. Kailan? Hindi, mismo ngayon sana. Ay, ngayon talaga. Hindi, okay lang yun. Wala namang problema yun. Kasi ang format kasi ng podcast, kasi bagong ayos na set up ko na yung gamit ko. Unlike before, maganda na yung setup ngayon, okay na. Ang isa kasing part ng show natin is tumatawag ako doon sa mga Facebook friends ko na hindi naman to prank call, pero kumbaga kung hindi busy, de okay. Kung busy, okay rin. Kasi syempre, ano naman ito, random call. So, besides random call. So, random call lang to, pero hindi naman to yung prank call kasi kilala mo naman ako eh. Yun naman yun. Tsaka, makikita ko kung sino tumatawag kasi akala nung iba kasi parang nanloloko lang tayo. Hindi ka naman pwedeng tumawag kung hindi mo siya friend. Okay. So, tawagan na lang kita ulit para maganda. Ha? Yes. Okay, pag tawagan ko ito kasi tumama ito sa loto mga kaibigan kasi. Joke lang. Hindi. Okay. Sige. Talk to you soon, no? Ingat. Okay. Sige. Okay. So, ayan po si Mark. Isang fashion designer po yan na based sa Manila. And unfortunately, nasa market yata siya ngayon eh. So, ano magagawa natin? So, we are trying to find somebody who we could interview. Eto, tingnan natin to. Pangalan niya ay pangalan ng kotse, kung gaano katotoo ito. Pero let's see kung sasagot to. Let's see. I'm assuming na siya ay nasa Pilipinas. Let's see. Okay, mga kaibigan, ito ang problema kasi dito sa mga ibang nagpa-add sa akin, mga friends daw sa Facebook, mga ganyan. Pag naman kinausap mo,
tinawagan mo, ayaw naman sumagot. Hindi mo maintindihan. Pero sabi daw ay friends. So ito pala, batiin natin itong mga friends natin na nasa Facebook natin dito sa The Kaibigan Network, sa Kaibigan Podcast. At siyempre sa Royce Hipolito sa Facebook. Rafael Ramos, happy birthday. Elena Abalita, maraming salamat. Happy birthday. Melody Braza de la Peña. At si Fermin J. Richard. Happy birthday. Ito pa isa, Ronaldine Legaspi Lambito. Maraming salamat po. Ay, ito pala, nakalimutan natin itong batiin online. Paano ba natin sasabihin? Si Doktora Mary Ann Eusebio Domingo, ang mommy ni Robbie Domingo, na yung artista po na gwapo sa Pilipinas. Ito po yung mommy niya. Happy birthday, Ate Mary Ann. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ellie Sanchez, Merlin Lim Spengler, Peachy Thompson. Uy, si Peachy pala nag-birthday 2 days ago. Naku, sorry. Peachy Thompson is a successful insurance, hindi naman officer eh. Meron siyang sariling agency eh. Based in Florida. Matagal ko na po itong kakilala. So, happy birthday, Peachy Thompson. Norma Trask, La Venice Salubre. Ewan ko kung totoo ang pangalan to. Anne Disnard, happy birthday. Raquel Blisby from Denmark. Ito, kilala ko ito. Matt Square Kitchen, maraming happy birthday. Josette Joviniano Pedro, happy birthday. Anika Marlene Arosel, happy birthday. Sarah Alcantara, maraming salamat po. Oy, unahin na natin to. Tomorrow ito, mga birthday celebrants natin dito. Tomorrow, October 1st. Mary Day Sancho, happy birthday. Advance happy birthday. Warita Sara Nakhadkaiwo. Ito po yung isa nating fan na tiga Thailand po. Maraming. Thank you very much. Okay. Happy birthday as well to you. Emmy Del Rosario, Gail Mayuyu, Maylin De Vera Carandang. Happy birthday. Yes po. We will be greeting more of our friends in the coming days. Maraming salamat. Padala nyo na lang kami ng pansit para medyo mabusog tayo dito. So far, so good. Let's see kung ano na nangyayari. Ito. Meron tayong tatawagan na hindi ko alam kung ito ay busy o nagtatrabaho eh. Yun ang problema dito eh. Lunis ngayon eh. Wag natin. Mga taga Sweden kasi medyo mahirap tansyahin. Not because of something else, pero importante po kasi hindi tayo nakakaabala sa trabaho. Pag oras ng trabaho, yun ang priority natin. So ito, senior to na isang kaibigan natin, si Mila Christensen. When you die, people cry and beg for you to come back. But sometimes, when you're here, they don't even show they care about you. Mila ha, ikaw ha. O nga pala, naalala ko nga pala, dito sa Stockholm, Sweden ngayon, first time in this season na fall pa lang, ay nag-negative 1 na kami. Supposed to be pwede mag-snow, pero since na wala naman ulan, so walang snow. Pero kung nag-snow siya, ayun. Tapos, ito pa isa. Ewan ko kung totoo ito. We saw a post here, rest in peace, Chris Christopherson. Isa po siyang American actor. Magaling po siya talaga. And, ito pa pala isa. Si Conjen Elmer Cato of the Philippine Consulate in Milan. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan. Keep up the good work. Maghanap pa tayo. Ito, si Lutgardo Navarro, maraming salamat po, kasama yung kanyang mga kapatid sa Masons, tsaka sa Rotary, tsaka sa mga motorcycle. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan po mga kaibigan. Ito, Miss Wendy Adriana Olsen. Nasa South Korea siya po ngayon, pero based po siya sa Oslo, Sweden. Ako, Day, enjoy your suroy-suroy dyan. Very envious. Yan. Siyempre, masarap yata mamasyal. Yun po mga kaibigan.
Although, let's see, we're trying to read something else here. Oh, si Ma'am Jocelyn Gakad of Atia Couture. Maraming salamat po. Happy birthday. Ay, hindi pala happy birthday. Tawag dito, isa siya sa pinaka-successful fashion designer sa Pilipinas. Sa Milan, Italy po. So, mabuhay po kayo dyan lahat at congratulations at keep up the good work. We wish you well. We'll see you soon. Yan po. Janet Valcama, ang isang po nating kaibigan po na based po sa Finland. Maraming salamat po for being a very good friend. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat po. At naghahanap pa tayo ng iba-iba pang mga istorya dito lang sa The Kaibigan Podcast. Maraming salamat po. Si Mama Rene Salud ay nasa Amampulo Resort. Ay nako talaga, pag naman talaga masipag talaga, malayo talaga ang nararating. So yes. At po si Derek Kata Figueroa. Thank you very much as well, Derek. Yan po, yan ang anong tawag dito? Yan ang kakambal ni Mama Rene sa kanilang mga ano tawag dito? Yung mga fashion show, si Mama Rene at si Derek Kata. Unbeatable team. Yan po yan. So, okay. We're trying to find ito pa. Naghahanap tayo ng makakausap which is kind of difficult today. Nakakagulat siya pero we keep on trying. We're not going to give up. Yes, mga kaibigan. We're not going to give up. At sooner or later, meron tayong mabibiktima dyan. Yes, of course! Naman, so, wala naman masama dito sa mga ginagawa natin. Si Simbi again, yung sa traffic management po. Good morning sa inyo lahat dyan. Yan. So, naghahanap tayo na makakausap. Wala tayong makakausap. Yes, naku po, Diyos ko. Sayang naman. It's a beautiful morning po dito po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for staying clear of bad things. Good vibes lang po tayo dito sa The Kaibigan Network. Only here sa Kaibigan Podcast. Sa puro kaibigan lang po tayo lahat dito. We're trying to, let's subukan nga natin to. Si Ma'am Wendy na nasa Korea. Okay, may kausap. Malas naman talaga. Kasi tingnan natin kung ano ginagawa niya sa Korea. Siya po ay based po siya sa Oslo, Norway. Pero tawag dito, siya is hindi pa natin alam kung bakit siya nandoon sa Korea ngayon. Pero siya po ay isang fashion model tsaka beauty queen / mother and wife. So let's see kung sino makausap natin. Wala naman tayong makausap na matino-tino dito na available. We are looking for someone. At good vibes lang tayo dito. Good vibes. Ito. Ay, naku sir. Wala tayong makausap. Oh my goodness. What's going on in the world? Lahat ay busy. Buti pa sila busy. Pag itong mga busy nito, meron na naman itong mga sisweldoin itong mga taon to. So, yun ang nakakatawa dito. At hangat po namin mga kaibigan kasi ay lahat tayo umunlad. Kasi pag umunlad tayong lahat, mababawasan ng problema ang mundo. Diba? So, malayo-layo na ang aking dito. Pero wala pa rin tayong nakikita, nakakausap dito. Si Ma'am Jessie Maloles. Yes. Special yan. Special show po yan. Abangan ninyo. We will interview her one of these days. Abangan nyo po yan. Si Jessie Maloles po kasi ay yung Siglo, creator ng Siglo, yung cosmetics brand po yan sa Pilipinas. Tsaka meron po siyang napakaganda at masarap po na according to our friends po na nakakain na doon ay meron siyang Italian restaurant sa loob ng Okada. So again, maraming salamat po ganyan.
At we are trying to find somebody else that we could join and talk to. Minsan po sa totoo lang, we've been trying to get in touch with Filipino businesses dito. Alam mo yung isang nakausap namin, sabi, maliit lang daw kaming Asian store dito sa Sweden, so hindi daw dapat sila ini-interview. Which is really a ridiculous idea po. Kasi paano nga namin kayo tinutulungan? Kung kayo walang balak umunlad, huwag na lang tayo magtinda. Yun lang po ang akin po ngayon. And then, nagre-reklamo kayo na, tao dito, nagre-reklamo sila na mahirap ang buhay, etc. etc. We are here trying to help you makilala kayo. Hindi naman kami magtatayo ng Asian store para sabihin niyo na kumbaga parang makakaaway nyo or something or paano. I don't know. It's really hurts minsan kasi tinutulungan na nga natin mga kababayan natin to. Filipino Bar Fiesta Iceland. Ako, maraming salamat po. Ayan. Si Jobert Sucaldito. Naku, maraming salamat po dyan as well. Ayan. Kilala niyo po yan. Robert Sucaldito. Okay. Okay, let's see. Subukan natin ito. Si Maria. Subukan natin to. Hello? Hello, Maria? Hello? Hello, Maria? Yes, po. Hi. Natatandaan mo ko? Opo. Yes. Busy ka ba? Hindi naman po. Bakit po? Hindi, kasi ganito na, wait, medyo, parang malakas yung, teka lang. Ayan. Hindi, kasi, online ako ngayon, online ako ngayon ng streaming ng podcast. Wait. Medyo pa, nasa labas ka ba ngayon? Hello? Hello, nasa labas ka ba ngayon? Hindi po. Nasa bahay lang po ako. Oo, hindi. Malapit ka siguro sa electric fan. Yun. Hindi kasi yung medyo maingay kasi. Ano ko lang, Maria, again, ano kasi, nasa Kaibigan Podcast ka ngayon, mangangamusta lang sana ako ngayon sa'yo kung kamusta na yung pinag-usapan natin before sa pamangkin mo yun, di ba? Opo. Ayun, ano ito, yung parang radio show kasi ito ngayon, nire-record namin. So, Maria lang ang gagamitin natin pangalan mo ngayon at mangangamusta lang tayo kung pwede natin pag-usapan yung mga tinanong mo sa akin before sa pamangkin mo. Okay lang ba yun? Even for a few minutes? Ano po nga? Hello? Kasi putol-putol po yung boses nyo. Aha. Hindi, paggagalito na lang. Like I said, mangangamusta lang kami. Tawagan kita minsan kasi parang hindi maganda yung signal ngayon sa atin, between sa atin. Sayang naman ng oras mo, ha? Tawagan kita ulit. Next time na lang ulit, ha? Ingat ka. Okay. Okay po. Bye. Ayun. So, unfortunately po, ito si Maria po kasi ang backstory po kasi nito is yung meron siyang pamangkin na may autism. At kami po kasi autism advocate po kasi dito sa The Kaibigan Podcast na yan. So kung kayo po ay may pamangkin o kayo mismo ay may autism, you're very much welcome po dito. At yan po ang anong tawag dito? Gusto namin sabihin sa inyo, nagtanong kasi siya before na yung may pamangkin siya, and then we advise her. Doon po sa mga may pamangkin or anak na maliliit pa, mga 1, 2, 3, 4, 5 years old, na sa tingin ninyo ay nag-exhibit ng autistic tendencies or symptoms, wala po kayong dapat pagtanungan kundi po ang isang developmental pediatrician. Yan lang po ang makakasagot po dyan ng husto. And then, pagkatapos po ng developmental pediatrician, tsaka lang po kayo siguro
pwede maghanap ng mga tao na magkamukha kayo ng diagnosis. Yan lang po. Kasi napupuna ko doon sa mga sinalihan ko ng mga autism community in the Philippines. Marami po kasi mga parents doon ang nauuna ang awa, depression, minsan yung ama ay hindi matanggap, etc. etc. Nakakalungkot po yun kasi hindi naman po sinasadya ng sino man na magkaroon kayo ng anak na may autism. At gusto lang ho namin na ano sa inyo na hindi naman ho yung katapusan ng mundo kung meron po kayong anak na may autism. Gaya po nung nabasa ko nung dati sa mga chat dito sa Autism Community Philippines na nakakalungkot po kasi parang 2, 3, 4, 5 years old pa lang ho, nag-iiyakan na sila kasi paano daw pag namatay sila. Sabi ko sa sarili ko, kasi meron ho tayong ugaling Filipino na ayaw ho natin ng advice, pero mahilig tayong maghanap ng advice. Pero ang katwiran ko kasi, alam ninyo, matagal pa yan mamatay. Ang autism po ay hindi po life-threatening. Pwede pong umabot po yan ng 75 years old, 100 years old. Wala hong problema po dyan. Imbis po na masiraan kayo ng loob, mag-iyak-iyakan tayo dyan, magdrama-drama tayo sa buhay, mag-telenovela style tayo ng mga dialogue dyan. Turuan nyo po ng activities of daily living. Ano po yun? Yung paano niya aalagaan ang sarili niya? Paano siya makakapag-linis ng katawan niya? Yung mga things like that. Maligo, kumain mag-isa, and then turuan ninyo na magkayak ng simple foods. Para sa kanya, doon kayo mag-start. Huwag niyo muna turuan ng magawa ng sushi. Turuan natin ng yung mga mag-boil ng egg, yung mga ganyan, o kaya mag-init ng pagkain. Alam niyo po yun, kasi instead na mag-aalala kayo na, naku, paano na pagtanda namin? Matagal pa po yun. Naintindihan ko yung concern ninyo, pero isipin niyo na lang, bakit yung iintayin pa yung mamatay kayo? Turuan ninyo yung anak ninyo na tumayo sa sariling paa bago kayong mamatay, bago kayong magdrama-drama. Yun naman po yan. Kasi nakakalungkot lang po. Minsan nakakainis na kasi nagiging pathetic po minsan tayo na hindi naman natin siguro intentional or intentional na rin. Hindi natin masasabi. Pero like I said, ang problema nga po dyan is yung magulang. So, meron pa ako nakausap before na ang kinakain lang daw ng anak niya ay donuts. My goodness, mga kaibigan, donuts po ay hindi kapalit ng proper food. Sasabihin kasi yun lang po ang kinakain niyan. Sino ba na nagbigay niyan? Hindi naman yan makakabili ng donut kung hindi niyo pinakain. Kasi po, ang problema po kasi sa mga tao may autism, yung mga una niyong tinuturo, yun ho ang magi-stick ho sa kanila ng matagal. So, paano nga hindi rin advisable yung katulad ng mga may screen time, yung mga gadgets. Kasi sa totoo lang po, wala pong natututunan ng mga bata dyan. And usually, magalit na kayo o hindi, ang mga magulang na binibigyan ng gadget yung maliliit na anak is kasi medyo may katamaran po kayo. Tsaka, magtataka kayo na may gadget yung anak ninyo kasi ano ba hawak natin most of the time. Diba? So, yun lang po yan. Like I said, kung hindi naman po kayo super yaman, huwag nyo pong i-spoilin po ang mga anak ninyong may autism kasi kawawa po sila sa pagtanda nila. Yun lang po yun. Yun ang tatandaan ninyo. Kasi kung kayo nahihirapan mag-alaga sa ganyan, what more do sa pag-iiwanan ninyo na hindi naman kaano-ano or even kaano-ano, di ba mahirap mag-alaga ng ganyan. At although may iba-iba po mga klase ng autism, meron po nung highly functional at meron naman po yung opposite po ng highly functional. May mga tiyagaan po ng pagturo po niyan. So kung ako sa inyo, alam ko padalas ang palaging reklamo is yung financial, mamuhunan po kayo. Mamuhunan po kayo na yung na-diagnose na, which is alam kong mahal, nasa 6,000 yan mahigit. Tapos mahaba pa pila. And then huwag niyo pong kakalimutan na mas mura po yung pa-therapy niyo sa umpisa. Tapos ituloy niyo po sa bahay. Yung ginagawa po sa therapy. Kasi
Kung lang ho yung katulad ng style Pilipinas po na padadala natin ang anak sa eskwelahan, tapos pag uwi naman sa bahay, hindi naman pwedeng gamitin yung natutunan, hindi rin po sulit yun. Alam ko ho yan, kung magsasabi kayo, ano yung ibig mong sabihin, kuya? Ang ibig kong sabihin, kung ikaw yung tao nagsabi na papunta pa lang ako, papunta ka pa lang, pabalik na ako, o mas magaling ka pa sa akin kasi ako mas matanda, huwag nyo na lang pag-aralin ng mga bata. Kasi walang silbi, walang sense. So, like I said, good management lang po ng batang may autism or yung batang may kapansanan, not necessarily siguro may autism, pero turuan nyo po na they can help themselves. Kasi problema yan pag yung maiwanan natin, lalo na sa Pilipinas. Alam niyo naman sa Pilipinas sa atin, kapag wala kang pera, palagi kang mali, palagi kang pangit, palagi kang kawawa. At hindi po ako nega, pero that's how life is. Yun po naman yun. So, let's say na lang na sana makatapat kayo na meron mag-aalaga sa anak ninyo. Pero, bakit ninyo ilalagay sa hindi pa sigurado yung ganyan? So, like I said, baka naman, if I were you, try mo. Try ninyo. So, it's hard to say, pero marami kasi tayo mga hang-up sa buhay. That's why nahihirapan tayo. Yun naman po yun. Okay, so we'll be right back after a few reminders lang po. You're listening to the Kaibigan Podcast. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Ako po ang inyong kaibigan, na walang katapusan na kaibigan, si Roy Sipolito po. Yes, mga kaibigan, we're back again sa The Kaibigan Podcast at we are going to try to call somebody that napakamapalad nila dahil yung employer nila dinadala sila sa abroad. So I met them in Venice, tapos nabalitaan ko, napunta na rin siya before Venice, napunta na siya sa Canada, tapos wala pang isang taon from after Venice, yung sa Italy na ganyan, nagpunta sila sa Portugal, sa Spain, sa France, di ba? Oy, di ba? At alam ko marami pa silang napuntahan. So, subukan natin kausapin, kamustahin natin ito. Let's see. Dayo, kamusta na? Oy, wow, sosyal. Sariwa. Teka lang. Wait. Oy, teka lang, bakit ako walang video? Wait, gusto ko may video. Yes, ayan. Hindi, nagre-record kasi ako ng podcast, ha. Gusto ko lang bumati ka. Audio lang to, audio. So, wag kang Nahiya ako. Audio lang, boses lang to. Bakla ka. Oy, yan. Huwag kang baarte, ha. Baka gusto mong masaktan ka, ha. Gusto mong Hindi, pangalan, dayo lang. Diyos ko, sa dami ba naman ng pangalan? Wala akong sinabi kung saan ka nagtatrabaho. Hindi ko sinabi kung nasaan ka. Kaya lang, pag hindi ka nag-cooperate, ikakalat ko sa buong kalawakan yung katauhan mo na yan. Hindi, Diyos ko, boses lang to. Hindi, teka, paliwanag ko lang. Mga kaibigan kasi, nag-video call kasi kami dahil siyempre mayabang to eh. Gusto niya kasi may video. Pero, pinaliliwanag ko lang kay Dayo na ito ay, nire-record ko lang yung usapan na ito ng audio lang. Ha? Audio lang. Walang ito. Hindi ka makikilala dito. Dayo lang ang gagamitin natin pangalan, ha?
Sasalita ka. Oh, magsasalita ka lang ha. Huwag kang magkakasakit dyan, huwag kang maaksidente dyan. Kakamustahin lang kita. Saan ka susunod na biyahe? Ano ginagawa mo ngayon? Kung gusto mong banggitin ko saan ka nagtatrabaho, ikaw magsabi ha. Hindi ako. Alam ko wala dyan si boss. Di ba? Busy pa naman ako. Hindi, sandali lang to, mga 5 minutes lang. Diyos ko, ang hirap mo na maabot, lumaki na ulo mo, Shit, ikaw, Ikaw, taray-taray mo na ngayon, Ikaw, Hindi, Dayo, kamusta ka na? Hindi naman ako, mabuti. Ilan ang tinatahi natin ngayon? Ano yung tinatahi mo na yan? Mga sa wedding entourage ng wedding. Wow. Ilang piraso yan? Ilang ano? Marami, hindi ko mabilang. Talaga pag mayaman, hindi nabibilang, ano? Diba? Oo, ganun talaga. Ano yan? Isang set yan, kumbaga, parang ganon. Pati yung groom, bride, tsaka lahat ng abay, ganon. Pag sinabing entourage, lahat yon. Aha. Pati yung ano, pati siguro yung ring. Siguro mga 60 pieces. Wow. Huwag mong babanggitin kung kanino ka nagtatrabaho Yung mga more or less yung ganyan na 60 pieces na ganyan, minimum magkano singil? Minimum lang. Tansya mo lang, hindi yung eksakto. Hindi ko alam. Estimate mo lang bakla ka. Gusto mo makatikim talaga. Siguro, ang labor lang siguro mga 20 siguro, gano'n. Hindi, pero kasi siyempre may pangalan kasi yung boss ni Dayo, paano, hindi natin babanggitin ko sino yun. Pero kung kunwari lang, lalampas siya ng 1 milyon. Yung 1 milyon, yung lahat na yan, kumbaga yung yung kunwari pag binayaran yung boss mo, hindi bababa, mahigit sa 1 milyon yan, ano, siguro. Meron gano'n, mga iba. Aha. Sa experience mo dyan sa pinagtatrabahuan mo na ganyan, yung kutob mo yung pinakamahal, mga magkano na, ano, huwag mong papanggitin kung kanino ka nagtatrabaho, Okay lang naman yung Hindi, estimate lang naman. Gusto lang natin kasi curious lang tayo doon sa mga, kasi po ito habang nananahi si Dayo doon sa kanyang nakikita ko siya nananahi ngayon, meron siyang take measure sa leeg, hindi siya doktor, pero yun kasing boss niya, nakakilala rin po namin niya, talaga pong siyang sikat. Hindi ko na babanggitin yung iba pang description kasi pag binanggit ko, matutunto na natin kung sino. Pero yung boss niya, saksakan ng bait, saksakan ng sweet. Ay, naku talaga sa totoo lang. Gusto lang natin na bigyan ka kayo ng idea kung yung pag sinabi talaga natin na sosyal, doon siya nakalista. Tapos si Dayo, hindi kasama sa listahan ng sosyal. Joke lang. Ayun. Oy, Dayo, habang nananahi kang ganyan, huwag ka nang tumingin sa video para hindi naman ito nire-record. Ang tanong ko lang sa'yo, yung employer mo na kasama mo na ngayon na dyan, saan ka na nakarating ulit? Sa abroad? Marami na. Diyan sa Italy, Canada. Ano pa? Thailand. Oy, wow. Middle East, hindi ka pa dinadala? Middle East, hindi ka pa dinadala? Italy, nadala na ako dyan. Aha, kita mo nga. Di ba? Amerika, hindi ka pa nasasama sa Amerika? Hindi pa, wala pa sa Amerika. Next year ata. Ayan. Natin yan. Dadasalan natin yan ng mabuti para makapunta ka ng States. Okay? Ayan yan. Oy, anong kulay nga pala yung tinatahi mo na yan? Ano ba motif ng kasal na yan? Parang peach. Peach. Nako, Diyos ko. Walang kamatayan dyan na peach. Ayun, mga... ayun nga pala, matanong kita. Diyan sa pinagtatrabaho niyo, pinagtatahian niyo na ganyan, sa pagkakatanda mo,
ano yung pinakamadalas na color na ginagamit sa kasal? Ano? Yung pinakamadalas na color na ginagamit sa kasal. Diyan sa experience mo lang dyan. Yung ginagamit? Oo, yung kumbaga, kunwari, peach, pula, red, pink, violet, or itim. Lahat eh. Lahat ng color eh. Sumagot ka ng mabuti ha, baka masaktan ka sa akin ha. Kulay white at saka yung ecru, ganun, beige. Teka, time out. Pag sinabi bang ecru, ano ba ibig sabihin nun? Yung kulay beige, ganyan. O yung kasamaan mo sa likod, kung tumitingin sa usapan natin, sabihin mo hello sa kanya ha. Ano ba pangalan yan? Kasi Haina. Si Haina, hi Haina, binabati ka namin. Sasabihin ko sa inyo pag lumabas na itong podcast na ito kasi naka-record to eh. So ayan, like I said po mga kaibigan, habang nananahi po si Dayo, bigyan lang ko kayo ng background kay Dayo. Si Dayo po ay good-looking na Becky na nagtatrabaho sa isang very sikat na fashion designer po sa Pilipinas po yan. Pag sinabi natin yung pangalan na ito, wala ka nang ibang sasabihin. Okay? So, hindi lang natin babanggitin kasi hindi tayo authorized for now. Pero, since na gusto lang natin guluhin yung buhay ng kaibigan natin ito na nakilala ko sa Venice, tsaka sa Milan, alam mo naman, social eh. Tawag dito, yung bang buhay behind the scenes ng isang ano ba tawag yan? Ano ba tawag sa iyo? Sa stray? Hindi naman sa stray tawag sa ganyan, ano? Mananahi. Okay, mananahi. O, kita mo talagang Tagalog na Tagalog. Mananahi. O, ayan yun. Di-describe ko lang sa inyo yung nakikita ko, merong kulay green na ventilador. So, malamang mainit. Yes. Tapos, itong si Dayo, ang suot nito ay leopard print na t-shirt. Yes. Talagang talagang Becky talaga. Kulay talaga berde ang balat nito tsaka dugo nito. Pero mabait siya at maganda. Yun na lang masasabi ko sa inyo. Nga pala, baka naghahanap nga pala. Oy, Dayo, naghahanap ka ba ngayon ng special someone? Special someone sana. Yun. Mananawagan tayo doon sa mga kaibigan po natin na gusto niyo ng forever. Meron po kaming kakilala dito. Hindi ho kami nagbibiro dito. Kung meron kayong kakilala na naghahanap, PM nyo lang po kami at kami po na ang magfo-forward ng message para kay Dayo. Dayo, ilang taong ka na ba? Kailangan pa tanongin. Hindi, siyempre, alam mo naman, baka mamaya, alam mo naman iba. Vital statistics, tanungin natin, favorite color. Anong gusto mo? Baka magsulat sila. Ay, naku, huwag kayong magugulat. Huwag kayong magugulat dahil hindi kayo magugulat kay Dayo kasi presentable naman po siya. Maniwala po kayo sa akin. Tsaka, sa pagkakakilala ko sa kanya, very neat siya kasi nung nakasama ko siya sa accommodations po namin, talagang neat na. Talagang naku, mahihiya ang mikrobyo. Dahil masinop sa katawan. So, maganda na yung indikasyon sa mga, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. At ano naman ba hinahanap mo sa isang forever sa iyo, Dayo? Ang hinahanap ko yung talagang tanggap ako. Tanggap ka. Mamahalin ko. Alright. Yun. Yes. So mga kaibigan, lalo na kung nasa abroad po kayo at nalulungkot kayo, naghahanap kayo na makakasama long term na sa buhay, meron po kami talaga. Hindi po kami nagbibiro. Ito po ay hindi naman ho sa matinding pangangailangan, pero hindi ho yung totoo. Kasi aaminin ko po sa iyo, kung ito pong si Dayo nito ay habol lang sa inyo yung dokumento, matagal na siguro siyang nakaalis. Pero ilang beses na siya nagkakaroon ng chance na magpunta sa abroad, pero hindi siya natutukso, umuwi pa rin siya sa Pilipinas. So, kung kayo po ay naghahanap po, isa kayo sa LGBT+++ na community member, meron po kami talagang pwedeng i-match up po sa inyo. Siya po ay nasa Pilipinas na ngayon,
naka-leopard print siya na t-shirt na may medida sa leeg, may salamin, gagalangin naman ang itsura. Oo. Mukha naman siyang mabango. At may electric pa na kulay green. Oo. Yun naman yun. Wala pong joke po ito, pero sa totoo lang po talaga. Ito po siguro yung pwede niyong isama kahit saan na hindi kayo ma-out of place. Wow! Tsaka talagang may ginuntuan puso ito sa pagkakakilala ko sa kanya. Yun naman po yan. So, if you know a friend of yours na naghahanap ng special someone, ito po isa sa pwede namin siguro ma-recommenda sa inyo sa The Kaibigan Podcast. Yan po mga kaibigan. Nako, nakakuha na kayo na libre na kayo ng wedding gown, tsaka barong Tagalog. Hanggang sa... Ay, Dayo, matanong ko lang sa iyo. Diyan ba sa inyo meron na kayong ginawa na damit para sa patay? Meron nga. Tumatanggap rin pala yung boss niyo ng ganyan? Oo, meron. Kapag talaga, meron yung mga customer mo talaga, kapag loyal sa'yo, kahit pamburon, patatayi sa'yo. Kita mo nga, hindi mo iisipin. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang naisipin na tanungin sa'yo yun eh. Diba? Wow. Ano yan ba? Barong Tagalog o yung parang Amerikana dati? Pag babae, parang gown din yan. Biyak lang sa likod. Paano biyak sa likod? Yung hindi na sinisipar yung likod, gano'n? Hindi na. Aha. Napaklob na lang kasi yan. Aha, okay. Uy, kita mo, social pa. Bino mo, patay ka na, designer dress pa, di ba? Oh. Manalo. Talagang hindi patay ang mundo. Binuin mo, patay na, naka-designer dress pa hanggang ako. Ngayon, hindi pa ako nakakabili ng designer dress or clothes. Nako. Tenus din pa. Oo, tingnan mo naman yan. Pero like I said po, kasi ito naman boss niya po talaga, marami na siyang suki. Kasi since na 1970, siya na hanap buhay niya. Pero si Dayo, hindi naman 70 years old pa lang. Bata pa siya. Ayaw lang niya sabihin kung ilang taon siya. Pero mukha naman bata. Tsaka sasabihin. Ano? Sasabihin ko na. Ano sasabihin mo? Yung edad ko. O sige, sabihin mo. 48. Oh, yun, 48, batang-bata pa. So, pero hindi siya mukhang 48. Mukha siya mga 47 and a half. Oh, di ba? Oh, di ba? Hindi, pero sa totoo lang po, like I said, nakasama ko siya ng almost 2 linggo. Talagang po masinop siya, tsaka medyo mahinhin. Tsaka gagalangin naman po siya. Hindi po siya, hindi siya yung Becky na ano tawag dito, yung pakalat-kalat sa karsada. Hindi ito. Ito'y gagalangin. For export. Yan ang maasahan natin dito. For export. Ang grade po nitong Becky natin na kaibigan na ito na naghahanap ng forever. So, yun naman po siya. So, tagpuan na forever. Oo. Ay, Dayo, lagay na lang natin. Previous applicants do not apply. Pwede ba yan? Sa tingin mo? Hindi nga. Previous applicants na do not... yung mga nakasakit na sa puso ni Dayo, kung nagigets niyo yung boses niya, wag na kayong magparamdam ulit. Lumayo na kayo, magpa-exorcist na kayo, wag na kayong magpakita sa kanya. Kasi ilalayo na namin siya sa inyong lahat. Okay, so yan naman po. Yan. Kita mo. Yan po mga narinig niyo ng mga tunog-tunog ng ganyan kasi nasa harapan siya ng makina ngayon eh. Tapos yung mga kasamahan niya doon sa likuran niya, lahat sila yung nananahi na ganyan habang ginugulo natin ang kanilang pagtatrabaho sa Pilipinas. So, pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga masisipag eh. Kita mo naman. Pag nakita nyo talaga si Dayo, talagang wow. Yan naman masasabi ko sa inyo dyan. Hindi siya pang komedyante sa Pilipinas. Yun ang sinisigurado ko sa inyo. So, talagang gagalangin yan. Oy, wow. Bawal ang tamad. Oh, yun. Bawal ang tamad. As in talagang hindi kayo lugi dito. Parang Oy, talagang binibenta ka ng mabuti ha. Ayan na. Pag ito wala pa nagkagusto sa'yo, ewan ko na lang. Kailangan meron something.
Oo, yun. Pero like I said, si Dayo po, kahit to nagbibiruan kami na ganyan, talaga po siya ay sabihin na natin na naghahanap ng special someone. At sa panahon ngayon, hindi na ho cheap or kabawasan sa pagkatao na ngayon yung manawagan ng ganito. Okay? Kasi kulang na lang po na lumapit kami sa Senado para siya ay mapakontempt sa paghahanap ng forever. Yan naman po yan. O, di ba? O, pupuntahan kanya kahit saan sulok ng mundo kung ikaw yung Mr. Right. Yes, di ba? O, tapos tipid na kayo sa damit pag kinasal kayo kasi siya na mananahi noon. O, di ba? O, pero kayo nakagawn. Pero kayo nakagawn. Tsaka pero kayo naka-peach o egg crew or kung ano man ang trip ninyong damit. Yan mga kaibigan. So, kahit nagtatawanan tayo dito kasi good vibes naman ang usapan natin dito. Hindi po natin pinagtatawanan po yung lifestyle choice o yung pagkatao po ni Dayo. Kabiruan ko lang po siya. Alam naman niya na may kasamang lambing at pagmamahal at lait yung ginagawa ko sa kanya. So, wag ko kayong mag-alala dahil talagang I know him in a way that much naman po. O, kita mo? Anong part ba ng damit yung tinatahi mo ngayon? Pang-top. Pang-top. Blouse. O, ayan. Pag nagkamali po siya ng pagkakatahi, alam na natin kung sino may kasalanan, ha? Yan lang po yan. Si Heidi ba pangalan niya nasa likod? Yun ang may kasalanan yan eh. Ayun. Hindi, pero like I said, ito po ay masipag na tao, kagalang-galang. Like I said, kumbaga sa lalaki to, catch or eligible bachelor. Ayun. Ayun nga ano tawag sa mga Becky na eligible bachelor? Meron ba mga ganun? Eligible Becky? Pero mga ganun na. Kasi kung sa lalaki, eligible bachelor tsaka eligible bachelorette, paano pag eligible Becky? Pwede ano tatawag natin sa inyo? Eligible blah blah blah. Tingnan natin. Hanapin niyo po kung alam niyo po sagot dyan. I-PM niyo po sa amin o lagay niyo sa comments later on. Oy, don't forget pala to like, comment, and subscribe po sa ating podcast po, The Kaibigan Podcast. Ito lang po sa The Kaibigan Network po. Like I said, doon po sa kasasali lang sa atin o papakinig lang po dito sa ating podcast. Ang kausap po natin ngayon ay isang mananahi, according to his words, sa isang very, 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 very fashionable at very, very sikat na Filipino designer po na nakabase po sa Pilipinas. At hindi na natin babanggitin po kasi hindi po tayo nagpaalam eh. So, next time, baka naman yung boss niya interviewin namin para i-report namin na habang nananahi itong empleyado ay nagbubulakbol at namamarites dito sa Sweden. Yan po mga kaibigan. Yes. Ito mo, seryoso po siyang manahi. At kanwari talaga nagtatrabaho. Yan ang magaling. Kita mo, kahit wala yung boss, kung magtrabaho, makisig. Talaga, may kasamang talaga. Yung may, alam mo yun, tsaka kahit, ito, dinidescribe ko sa inyo, nakikita ko talaga sa presentable talaga. Kahit mukha na siyang pinagpapawisan, mukha pa rin siyang neat. So mga kaibigan, sales talk na po kayo sa ganyan. Wag ho kayong mag-atubili na tumawag sa amin kung meron kayong kakilala na naghahanap ng forever at meron ho kami posibleng ka-match up sa kanya. Yan po yan. So, si Dayo po yan, mananahi po sa isang very, 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 very sikat na fashion designer. Yes. Yan. Nag-lunch na kayo, Dayo? Oo, kanina pa. Ano pagkain? Ulam ko pakbet. Oy, pakbet. Yes. Nako, di amoy bagoong pala ang hininga nito ngayon. Nagtututbrush ka naman. Ay, nako, pakbet. Mouthwash. Oy, naku, kita mo nga talagang malinis talaga sa katawan. Mouthwash. Hindi asin. May kaparis ba yung ating yung ating pakbet na yan? May kaparis ba yan? O talagang pakbet kanin tsaka Yun lang. Aba? Ano yan? Ikaw nagluto o bumili lang kayo sa labas?
Bili lang. O yung Ako ng pagkain. tanong ko lang sa iyo, yung ganun order ng isang pakbet, isang kanin, magkano na ngayon sa Pilipinas yan? Pag meat, 70 pesos. Aha. Pag gulay lang, Pag gulay, 40 pesos, 35 pesos. aba, ang laki pala ng pagkakaiba ng gulay tsaka nung may karne, no? Oo. Mas mahal ang meat. Siyempre, mahal ang pagmamahal. Ikaw naman. Oy, tawag dito, ano in-order mo? Yung 70 o yung 40? Yung 40. Talaga nagda-diet. Kita nyo, ayaw niyang tumaba. Oh, di ba? Marami na kasi order na yun. Aha. So, bakit may malapit ba dyan na kainan dyan? Paano umu-order kayong ganon? May dala-dala na ako, may baon na ako. Talaga mataray Talagang ayaw kumain sa labas. Ako pumasok, may dala na ako, may baon. Ayan, Okay, sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin. Yes, mga kaibigan, alam niyo naman po sa... Mukuna, ika. Ay, naku, hinuhuli daw yung magaganda. Naku, magtago ka na tayo. Dali, magtago ka na. Naku. Tago. Ganyan na ganyan. Alam mo ba, ang unang-unang ginagahasan tsaka inaabuso pag nagkakagulo yung mga magaganda. Di ba? Oo. Delikado yun, magtago ka na. Itulak mo na lang yung ibang mong kasamaan sa labas. Yan po. Pero like I said, alam niyo naman po sa atin, kasi yung kanilang shop kasi nakaharap sa isang major thoroughfare sa Quezon City. So, siyempre, so pag yung may tumaan na ganyan, hindi mo na hindi mo tawag dito, hindi na maiiwasan. Ano ba yan? Mainit ba dyan? Umuulan? Maulap? Ano ba? May bagyo daw dyan sa Pilipinas. Ano ba? May bagyo ngayon dito, kaso maaraw pa. Aha, okay. Yan naman pala yan eh. Yan, kita nyo, napakabait po ni Dayo dahil pinaunlakan tayo kahit ito nananahi siya na naging maong na yung tinatahi niyang wedding dress eh. Nagkamali-mali niya siya ng tikit. Yes! Pag yan hindi magkakamukha yan, kinakabit-kabit mo na yan, sinasabi ko sa'yo. Pero, dito natin makikita kung gaano kagaling si Dayo kasi kahit may kausap, nag-exhibition siya sa akin ngayon eh. Pero mo, naka-livestream na siyang ganyan, tapos, kausap ko pa, tapos, nananahi pa siya, tapos nagpapanggap pa siya na masipag siya. Mahirap pong talent yan. Madalang po yan sa mga manggagawang Pilipino, yung ganyan na masisipag na tao. Kasi yung nasa likuran niya, nawala na eh. Hindi ko lang kung ano na nangyari doon. Naka-speakerphone ba ako? Naka-speaker ba ako? Binabati ko yung mga tauhan ni yun na ngayon kasi hindi ko pwedeng magitin for now. So binabati ko yung lahat kayo dyan, mabuhay kayo. Maganda pagkakakwento ni Dayo nung nagkikita-kita kami, mababait daw kayo lahat. Okay. Wow, showbiz ang sagot ha. Hindi, pero like I said, good vibes lang po ito. Sinasamahan po natin mga kaibigan natin, mga masisipag po natin mga kaibigan na nagtatrabaho po ng marangal. Saludo po kami sa inyo. Talagang kita nyo, sipag po na yan. Sipag. Binuhin mo ko si Dayo na yan, nakatira dito sa abroad. Mayaman na yan. Magiging Michael 11 na yan pag pumunta yan ng abroad. Hindi Michael 5, Michael 11. Oy, hindi po si Michael 5 boss niya, nililinaw ko lang po. Binanggit ko lang po 'yon. Pero basta ando na 'yon. Ayan yan. So si Dayo kasi tingnan mo naman. Matipuno pa yan ha. Hindi yan chubby, hindi yan mukhang parang nag-gym pa yan ha. Tapos kita mo pa siya, vegan pa ang kinakain niya. Wow, talagang very social, vegetables, vegan. Yan po mga kaibigan. Diba? Nako, Dayo, isa kang bayani talaga. Although vegan, pero amoy, melon amoy na bagoong. Sana naman masarap yung bagoong. Ginisa ba yung bagoong na yun? Teka time. Yung bang sa pinakbet, ginigisa yung bagoong? Ginigisa yung bagoong. Aha. Uy, yun ulit. Ay, bumalik na yung kasamahan mong isa sa likod. Wow. Hello. Ayan. Ano ulit pangalan mo nasa likuran mo? Ano pangalan nun?
Hi na. Nako, hi na, kung nadidinig mo ako, maraming salamat po dyan. At we're greeting you. Kung naghahanap ka rin ng papa, just let me know. At baka for export ka rin dito. Taken na siya. Taken ako. Pamigay natin ulit kung taken na. Bakit ka naman kasi... Hoy, Haina ha. Haina, ikaw pala. Maagang napitas ha. Ikaw ha. Ayan. Hindi siya maaga. Ilang dekada na siya. Ilang dalawa. Ano talaga? Ano tawag dito? Dekada na yun. Napakyaw pala siya. Ikaw Pero mukhang hindi pa may asawa, mukha pang dalaga. Alam mo, sa totoo lang, sa una kong tingin kay Haina, siguro mga nasa, para bang mga 22, 23. Kanya. 30 na siya. Uy, naku, bata pa yan, pwede pa yan i-export. Pero, bago natin unahin si Haina, unahin natin muna si Dayo. Di ba? So like I said, nananawagan po kami sa mga inyo, kapwa ko, mahal ko, at mga maalaala mo kaya at Batang Quiapo. Hindi po ito Batang Quiapo, Batang E. Rodriguez po ito. Pero hindi pa E. Rodriguez, yung kabilang side, ano mga bang street? Aurora, Batang Aurora Boulevard po itong Dayo nito. Like I said, seryoso po kami sa part na ito. In case po na meron kayong kaibigan na naghahanap po ng special someone na for long term, forever, meron po kaming kakilala. At sabihin na natin na partial quality control na namin itong tao na ito. NBI clearance na lang, tsaka barangay certificate ang kailangan nito, tsaka blood test sa tingin natin. Yan po yan. Hello, Haina! Nako, babatiin kita next time ha. Ikaw naman ang interviewin ko si Haina. Joke. Sige. Then, isahin natin lahat dyan pa hindi po natin sinusunod po yung mga tauhan po ng boss nila dahil mahal na mahal ko po yung boss nila. Hindi po yan ng taong kinakatalo tsaka inaaway. Good time ko lang po sila habang nagtatrabaho sila. Sinasamahan natin guluhin na kanilang mga pamumuhay at guluhin na kanilang concentration para makagawa sila ng damit pangkasal na gawa sa maong na peach. Di ba? Yan pa. Ay, teka, Dayo, na tanong ko lang sa'yo, kailan ka nag-umpisang manahi? Matagal na. Siguro mga simula ako mga 19... Oy, naku, dalaga pala nun. 1999 tayo. O, kita mo nga, kita mo. Tapos, yan na yan. Before ka manahi, ano ang ginawa mo before na trabaho? 96 ba yun? Oo, 1990 ako. 96 pala. 96? Andiyan ka na sa boss mo na yan? Hindi, sa Manila. Ay, doon sa sa Mandaluyong naman ako, hindi dito. Aha. Hindi, pero doon ba sa dating shop ni boss mo sa may E. Rodriguez na yon, inabutan mo ba yon? Nagsimula ako dito 2019. Aha. So wala na siya doon sa E. Rodriguez na yon. Alam mo yung dating pwesto ni... Wala. Dito lang sa Balete. Speaking po sa Balete Street, yun po yung sinasabi niya, yung street na may momo daw na gano'n. Hindi po siya yun na nang-pick up ng taxi driver. Mataas po ang pride po nito, tsaka mataas po ang standard. So, ayan, nakakatuwang kausap ulit si Dayo. Para ko siyang kasama ulit na, alam mo, naalala ko sa iyo ngayon, paano magkakasama tayo si Milan, tsaka yung naghahanap tayo ng nakabili ka ng sapatos na white. Alam mo yung mga gano'n. Oh. Kamusta na ba yun? White pa rin ba yung sapatos na yun o iba na kulay? Ay, paano nakatago? Ay, hindi naman nabaha. Ayan, walang leptospirosis. Naman na lepto. Alright. Yan. Ako. Hindi, kasi po yung istorya lang po natin na ganyan. Kasi nung one time, nagpunta kami sa supermarket ni Dayo tsaka yung isa pa niyang kasamahan. At medyo pinalad po kami. Meron po nakadisplay po ng magandang white na shoe. Yung parang Adidas ang style. Ano ba tawag? Stan Smith ang dating. Pero ibang tatak. Pero Europe na Europe ang dating. So,
maganda yung price, nagulat siya, mura, binili. Uy, wow, sakto. Yes. Ganun lang po yan. O, ngayon, kinakamusta ko lang kung nagamit na niya sa baka or napunta na sa dalubyo or napunta na sa kanyang mga friends. Alam mo na. Gamit na gamit. Aba, ikaw yun. So, bali pala next year pala may potential ka palang magkaroon ng biyahe papuntang US. Next year ata yun baka. Yun. Ako, hindi sigurado na yun. Makakapasa ka na naman doon sa visa na yan. Walang problema dyan. Napakamapalad po kasi pag kayo nagtrabaho dito sa fashion designer na ito dahil nakakabiyahe po sila. Tsaka sa totoo lang po kung ano po kinakain ng boss nila, kinakain din po nila. Hindi po sila nakalagay sa isang sulok lang na parang para lang kasama lang lahat. Kala mo nga milyonaryo itong si Dayo na ito nung nasa Venice kasi kala mo yayamanin Alam mo yung parang clutch bag na lang ang wala Kung may clutch bag si Dayo nun, iisipin mo na magkano itong islang to, bibiling ko siya. Mga ganun ang dating clutch bag na lang. Pero doon kami sa economy class tapos sila boss niya doon sa first class. Yan po yan mga kaibigan. So again, Dayo, we have to go now kasi papasok pa ako sa school. Kita mo nga. Nag-aaral ako ngayon ng Swedish So may pasok ako mamaya. Yes, so mag-aaral ako ng Swedish ng 4 na oras, tapos babalik ako ulit, tapos mangungulit pala ulit tayo at magkikita-kita tayo ulit. Sana pagbalik mo ng Europe, kasama sila, alam mo na kung sino, magkita-kita tayo ulit, ha? Kasama yun. Magkikita-kita tayo ulit. Sabihin mo lang sa akin ng magkaninawagan lang tayo Sa susunod, pag naman yung sure na kayo na pupunta, sabihan nyo agad ako para makabili agad ako ng ticket. Alam mo yun? Kasi mahal ng ticket pag malapitan na yung 1 linggo, 1 buwan, mahal na ang ticket dito. So kung mas mura, mas maganda, siyempre para mas masaya. Malay mo, hindi. Tsaka para maibili kita ng pasalubong. Yan ang gusto ko. Hindi, bibigyan kita. Pangako ko sa'yo, pag nagkita tayo ng tama dyan, magkita tayo ulit, bibigyan kita ng Nike Air. Yes. Anong size ang paa mo? Ang size ko, 9.5. Yun yung American, ano ba yun? Alam mo ba yung, anong size yung binili mo dito sa Europe noon? 41 ata yan, 41. Aha, yun. Kasi basta yun ang ginagamit namin dito, hindi yung 9.5. So, nasa 41 ka pala. O sige, anong favorite color mo sa sapatos? White rin? White. Walang beki-beki, walang rainbow-rainbow na ganyan? White. Okay, ayun po yan. Sige. Pag 41 na white, hanap kita ng pang-basketball. Pang-running. Hindi kita bibigyan ng pang-basketball dahil alam ko kung kanino mapupunta yan. Baka mamaya baka pang-basketball. Hindi. Bibigyan talaga natin yung pang-suot. Hindi talaga isusuot ng lalaki. Yan ang maganda. Kaibigan podcast. Si Haina, medyas lang ang bibigay ko sa kanya. Masyado kang mabait Sigurado yan maganda yan Ikaw bigay yung binibigay ko Alam mo naman ako pasungit. Kaya magsusuot. Alright. Size 41 para kay Dayo po yan. Hindi na natin babanggitin. Pero like I said, huwag mo kakalimutan. Talaga po naghahanap po kami. Dayo, impitahin mo naman sila, yung mga fans mo.
kung meron man kahit isang fan. Ayan, huwag niyong kakalimutan. Talagang ano ho yan, mainhin talaga yan. Dalagang ano yan, dalagang Nueva Ecija. So, yan, yes po. Ay, tsaka nakita ko yung bahay nila pag nagla-livestream sila. Napakalinis po. So, yun lang ho masasabi ko sa inyo. Talagang presentable po to talaga. Tsaka mukhang mabait talagang tao. Hindi kayo mapapahiya at bahala na. May nagtatanong. Ano? May nagtatanong sa'yo dito, saan ka daw dito sa Pilipinas? Sabi mo, yung bakla ka mo na dyan sa Quiapo. Quiapo. Okay, baka mamaya isipin nyo bakla ako ha. Naku, marami akong chicks. Hindi, joke lang. Kaya pagkakon siya sa Sweden. Yes, mga kaibigan po. So, sila Haina, tsaka yung mga ibang mo pa mga kasama dyan, maraming salamat for being a good sport at tika Pilipinas naman ako siyempre. Tingnan mo, itsura pa lang Pilipinong-Pilipino na. Pero hindi ako Becky ha, magkalinugan tayo. Alam po iniisip ninyo dyan dahil sasabihin nyo, bakit masyadong madaldal tong taong to? Siyempre, minomonetize ko lang yung kadaldalan ko kasi sayang naman. O, di ba? Yan naman po. Hindi naman ako marunong manahi. So, paano? Kung marunong ako manahi, kayo naman ang mawawalan ng trabaho. Wow, di ba? Okay. So, yes po mga kaibigan, kanya-kanya lang. Ano? Mahusay ka naman na photographer. Malapit ko nang ilabas yung ginawa natin sa Venice noon Tsaka yung oo nga. Oo. Hindi kasi ilalagay kasi yun doon sa website paano hindi ko pa nilalabas kasi siyempre alas ko yan dahil napakadalang at I'm very very honored na makapagtrabaho under kay boss niya na saka na natin babanggitin kung kanino. So, very, very rare opportunity. Tsaka Miss Universe ang mga kinuna namin doon. Tsaka mga kasama ni Dayo. O, kita mo. Pati sa dressing room, hindi ako kasama. O, di ba? O, totoo yan, ha? Baka sayang. Hindi ako si Miss Supranational. Tsaka si Elaine? Supranational ba si Elaine? Hindi, Supranational. Si Katrina ba? Ano ba yun? Saan ba yun? Si Katrina, Hispano-Americano. Ayun, yan po. Tsaka si Shine naman na Viva actress po yun, /model po, resort owner po yun. Yun ang mga nakasama ko po noon sa Italy noon. At napakaswerte ko. Biruin mo, nakasama ko sila Dayo, nakasama ko yung 4 na beauty queens na yun, tsaka yung magaganda. Pakaswerte ko talaga. Parang Diyos ko. Buti na lang hindi ako bakla. Diyos ko, salamat. Masarap rin ang pagkain namin doon. Pero, ginagalang ko po sila. Huwag kayong mag-alala. Pero nakakatuwa nang makasama mo yung mga beauty queen na yun sa accommodation. Very down to earth po sila. Napakababait po nila. Wala pong ka-ere-ere. Wala hong diva-diva na dating. Unlike po doon sa mga iba ko nakasama before. Oy, wow, blind item yan. So again, maraming salamat Dayo for being a good sport. Size 41, pag nagkita tayo dito sa Europe, alam mo na kung ano ibibigay ko sa iyo. Kulay pulang box. Alright. Hanapin ko na. So yan ang tatandaan mo. Pag hindi mo sinabi kung nasaan kayo, hindi ko maibibigay yung sapatos. Kasi hindi ko yan padadala sa post. Yes. Siyempre. Yes, mga kaibigan. Lalaman mo na po. Yes, huwag yung sa Amerika ha. Hindi ako kasama sa Amerika. Ayoko pumunta sa States. Okay? So, again, Dayo, tsaka sa mga kasama mo dyan, maraming salamat po sa inyong lahat for being a good sport. Yan naman po yan. So, salamat. Salamat din sa kaibigan po. Okay, thank you. Good night. Good night dyan. Maraming salamat dyan. Okay. Bye, Dayo. Salamat. Okay. Yes. Yes. Okay, wala. Ayun. So, ayan mga kaibigan, tatapos po tayo sa ating another beautiful episode po. Nakakatawa. Like I said, good vibes lang po tayo dito. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan po na
nandito sa The Kaibigan Podcast. At yan po si Dayo, isang mananahi sa kanyang words talaga kasi gusto niya talaga low profile. Tsaka nagtatrabaho siya sa isang very famous internationally recognized na fashion designer. Hindi lang natin mabanggit pa ngayon kung sino yon dahil hindi tayo nakapagpaalam. Pero sooner or later, pag all go na tayo as a professional courtesy, magpapaalam tayo, ha? Yun naman po yun. So again, maraming salamat po for being a good sport at tayo po ay andito na tayo sa ating portion of the show na kailangan na natin magpaalam. Yes, mga kaibigan. Yes, kailangan na natin magpaalam. Yes, kailangan na natin ulit magpaalam. Yes, mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Ito po yung The Kaibigan Podcast. Another episode po in the box. It's a wrap up again, mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At especially to Dayo. Okay, maraming salamat. Very good sport sa ating pagkakausap nito. Like I said, doon po sa in-between sa mga jokes namin, seryoso po yun na naghahanap rin po siya ng forever. Okay, so ladies and gentlemen, we would like to take this opportunity. Again, Eurobake, Giginto, Bulacan, maraming salamat po. Pinoy Saver Smart, maraming salamat po. Ayala Land and Mega World po, maraming salamat po. Kung kayo po may Filipino businesses, just contact us here at The Kaibigan Podcast. At maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat!